Isang unit lang, pero parang mas lalong naging komplikado. Ganito ngayon ang sitwasyon sa bagong acquisition ng Philippine Coast Guard na 12.7mm Remote Controlled Weapon Station o RCWS. Sa halip na maging simple at standardized, tila nagbukas pa ito ng panibagong usapin sa logistics, maintenance, at long-term planning ng ating maritime forces. Sa isang tweet ni Herbie, diretsahan niyang sinabi, yung dating tender na dapat mas scalable, naging one-unit project na lang pero pareho pa rin ang budget. At mas nakakagulat, napunta pa ito sa isang Spanish company, ang Escribano Mechanical at Engineering o EM&E. Ibig sabihin, may panibagong system na naman na kailangang i-maintain ng PCG. Base sa dokumentong kumakalat, isang Notice of Award ang inilabas ng Philippine Coast Guard noong February 9, 2026. Dito nakasaad na ang kontrata para sa supply, delivery, at installation ng isang unit ng 12.7mm RCWS ay na-award sa Escribano Mechanical at Engineering SLU, isang kumpanyang nakabase sa Spain. Ang halaga ng kontrata, umabot sa mahigit 44 milyon pesos. Ngayon, hindi naman sinasabing pangit ang produkto. Sa katunayan, ayon sa Max Defense PH, malaki ang posibilidad na ang i-deliver ng EM&E ay ang kanilang Sentinel 2.0 RCWS. Ito ay isang modernong remote weapon system na ginagamit na rin ng ilang bansa tulad ng Spain, Peru, at Thailand. Ibig sabihin, tested na ito sa actual operations. Pero dito napapasok ang malaking tanong, kung okay naman ang system, bakit parang may concern pa rin ang defense observers? Para maintindihan natin, kailangan muna nating balikan kung ano ba ang RCWS at bakit ito mahalaga. Ang Remote Controlled Weapon Station ay isang sistema na nagbibigay daan sa isang barko o sasakyan na mag-operate ng machine gun o cannon nang hindi na kailangang lumabas ang operator. Sa halip, nasa loob lang siya ng control room, gamit ang camera at targeting system. Sa panahon ngayon na high-tech na ang warfare, malaking advantage ito dahil mas safe ang crew at mas precise ang targeting. Sa kaso ng Philippine Coast Guard, ginagamit ang RCWS sa kanilang mga Parola-class multi-role response vessels. Ito ang mga barkong madalas nating nakikita sa patrol operations, search and rescue, at minsan pati sa pagharap sa mga tensyon sa West Philippine Sea. Pero eto ang catch, hindi bago sa PCG ang paggamit ng RCWS. Sa katunayan, ang ibang Parola-class vessels ay naka-equip na ng Wave 350 RCWs mula sa Israeli company na Elbit Systems. Ibig sabihin, may existing system na sila na ginagamit, mine-maintain, at pinapraktisan ng kanilang personnel. Ngayon, biglang papasok ang Sentinel 2.0 ng EM&E. Dito na pumapasok ang tinatawag na logistical tail. Sa simpleng paliwanag, bawat bagong system na ipapasok mo sa isang fleet ay may kasamang bagong training, bagong spare parts, bagong maintenance procedures, at minsan pati bagong supply chain. Hindi ito basta plug and play. Kailangan mong siguraduhin na may sapat kang support system para mapanatiling operational ang equipment. Kung iisa lang sana ang RCWS model ng PCG, mas madali ang logistics. Isang training lang, isang set ng spare parts, isang maintenance doctrine. Pero kung magkakaiba ang systems, mas nagiging komplikado. Isipin mo na lang, parang may fleet ka ng sasakyan, lahat Toyota. Madali ang maintenance. Pero kung may isang sasakyan na biglang naging BMW, iba na ang pyesa, iba ang mekaniko, iba ang proseso. Ganun din sa military systems. Ito ang concern na binanggit ng Max Defense PH. Hindi dahil pangit ang Sentinel 2.0, kundi dahil nagdadagdag ito ng complexity sa isang fleet na dapat sana ay standardized. Isa pang punto na interesting dito ay kung bakit nauwi sa isang unit lang ang project. Karaniwan sa ganitong procurement, mas maganda kung bulk ang kukunin. Mas tipid sa cost per unit, mas consistent ang training, at mas efficient ang logistics. Pero sa kasong ito, naging one-unit acquisition lang. Ang tanong, bakit? Maaaring dahil ito sa budget constraints, o kaya naman ay dahil sa procurement process mismo. Sa Pilipinas, ang government procurement ay dumadaan sa public bidding. Ibig sabihin, kahit anong kumpanya na pumasa sa requirements ay pwedeng manalo.
Sa papel, maganda ito dahil transparent at competitive. Pero sa realidad, minsan nagre-resulta ito sa fragmentation ng equipment, iba-ibang brand, iba-ibang system, iba-ibang support requirements. At dito napapasok ang isa pang malaking issue, long-term planning. Kung plano ng PCG na kumuha pa ng mas maraming RCWS sa future, ano ang direction nila? Mag-stick ba sila sa Sentinel 2.0? O babalik sila sa Elbit Wave 350? O magbubukas ulit ng panibagong bidding na pwedeng magpasok na naman ng ibang brand? Kung walang malinaw na standardization plan, posibleng lalo pang dumami ang iba-ibang systems sa fleet. At habang tumatagal, mas lalong tataas ang cost ng maintenance at training. Ngayon, may isa pang angle na hindi pwedeng baliwalain, ang local defense industry. Sa Pilipinas, may sariling development ang Philippine Navy na tinatawag na Buhawi RCWS. Ito ay locally developed system sa ilalim ng Self-Reliant Defense Posture o SRDP program. Layunin nito na mabawasan ang dependency ng bansa sa foreign suppliers at mapalakas ang sariling kakayahan sa defense manufacturing. Kaya maraming observers ang nagtaka, bakit hindi ito ang ginamit ng PCG? Kung susuportahan ang local system, hindi lang ito makakatulong sa ekonomiya, kundi mas madali rin ang logistics. Lokal ang support, mas mabilis ang repair, at mas kontrolado ang supply chain. Pero syempre, hindi rin natin alam ang buong detalye kung bakit hindi ito napili. Maaaring may technical requirements na hindi pa kayang i-meet ng Buhawi sa ngayon. O kaya naman ay timing issue, baka hindi pa ready for deployment noong panahon ng bidding. Gayunpaman, valid pa rin ang tanong, gaano kalaki ang commitment ng bansa sa pagdevelop ng sariling defense systems. Balik tayo sa Sentinel 2.0. Sa technical side, isa itong stabilized weapon platform na kayang mag-mount ng 12.7mm machine gun. Mayroon itong electro-optical sensors, kabilang ang thermal camera at laser rangefinder, na nagbibigay ng capability na mag-operate kahit sa gabi o sa masamang panahon. Ibig sabihin, malaking upgrade ito sa manual weapon systems. Mas accurate, mas safe, at mas efficient. Kung ilalagay ito sa isang Parola-class vessel, tiyak na tataas ang combat capability nito, lalo na sa law enforcement at maritime security operations. Pero gaya ng sinabi kanina, hindi lang performance ang usapan dito. Kasama rin ang sustainability. Sa defense planning, may tinatawag na life cycle cost. Hindi lang tinitingnan ang presyo ng pagbili, kundi pati ang gasto sa maintenance, training, upgrades, at eventual replacement. Minsan, ang mas murang system sa simula ay nagiging mas mahal sa long run kung mahirap itong i-maintain o kung limitado ang support. Kaya mahalaga ang consistency. Kung iisa ang system mo, mas madali ang long-term planning. Pero kung halo-halo, mas mahirap i-manage. Sa huli, ang acquisition na ito ay nagpapakita ng mas malaking issue sa defense procurement ng bansa, ang balancing act sa pagitan ng transparency, capability, at long-term sustainability. Hindi madaling desisyon ang pagpili ng equipment. Kailangan mong i-consider ang presyo, performance, availability, political factors, at industrial benefits. At minsan, kahit tama ang bawat desisyon sa individual level, nagkakaroon pa rin ng complications kapag pinagsama-sama na. Kaya ang tanong ngayon, ano ang magiging next move ng Philippine Coast Guard? Magiging isolated case lang ba ito na isang Sentinel 2.0 sa fleet? O ito na ang simula ng pag-shift sa bagong system? At higit sa lahat, matututo ba ang procurement system na mas pagtuunan ng pansin ang standardization at long-term planning? Sa panahon ngayon na lalong umiinit ang sitwasyon sa ating karagatan, mahalaga na hindi lang modern ang ating kagamitan, kundi efficient at sustainable din ang paraan ng paggamit at pag-maintain nito. Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa pagbili ng bagong armas, ito ay tungkol sa kakayahan ng bansa na panatilihing handa at operational ang mga ito sa mahabang panahon. At sa isang unit na ito ng RCWS, makikita natin ang mas malaking larawan ng hamon sa modernization ng ating maritime forces.